give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng lecture at analysis ngayon. Ito yung magandang hukay nila ka-TH kung saan nakakuha ng mga ganito. Mga basag na buti, mga kulang na lang dyan ay plato. Ang maganda doon ay certified World War II battles. So ito yata yung kanilang hinukay na nakaganon ang sign. Merong dot dito. Sinundan nila yung point nitong arrowhead. Minsan ang arrowhead ay hindi arrowhead. Minsan ang arrowhead ay isang tinagilid na sign ng entrance. So ito yung sign ng entrance. So parang arrowhead siya. Ang pagkakaiba ng sign of entrance ay parang naka-curve yung linya. Yung arrowhead naman ay straight. Ganito yung arrowhead. Yung parang V. Ngayon malalaman mo ang direksyon niyan na arrowhead kung mahaba. Mahaba siya na ganito. Kung maiksi siya, ganito, pwedeng baliktad, pwedeng dito sa buka ang direksyon niya. So sa ganito, nakita niyo mapahaba siya. Meron pa palang dot dito. So ibig sabihin ay dito ang direksyon. Pero kung maiksi yan, ang direksyon ay sa likod. Okay, so sa paghukay nila dito, sa portion dito, sa harapan ay ito nga yung nakuha nila. Ito kasi yung pinadala sa akin. Hindi ko alam ang buong kwento nito. Pero actually, merong latang ugat ng kahoy ito. So ibig sabihin merong dead old tree diyan sa malapit sa hinukay nyo. Merong dead old tree. Kasi ito'y ugat ito hindi ito puno. Ugat ng puno. Ito yung mga malalaking parang galon. Meron pang marka na US. So World War II container siya. Merong green, brown, minsan merong orange yan. So ito kompleto na to ng mga kulay. So binasag siya. Ang ibig sabihin ng binasag ay yan ay ritual kasi yan ng Hapon na pagkatapos nilang magbaon ay tatabunan nila yan. And then pag medyo mababaw na ang tabon, nasa 1 meter to 2 meters, ay magbasag sila ng bote or plato para gawing pampaano sa swerte. Yung parang nandyan lang ang swerte at mawala yung malas. Parang sa atin rin yan na pamanhiin na kung tayo mamatayan at maglibing ay magbasag din tayo ng plato. So ito ay napakagandang sign yan, lalo na kapag nahukay nyo yan sa 1 meter to 2 meters deep. Okay, so yan ay sign ng itong tinatawag na giveaway. So kung nakuha to sa 1 meter, so meron pa kayong hukay na 3 meters deep para magiging 4 meters lahat. At kapag meron pa kayong nakikita pa ring mga bagay na gawa ng tao sa 3 meters, patuloy na kayo hanggang 7 meters lang. So 7 meters lang ang mga giveaway, pinakamalalim. Karamihan dyan nakukuha sa 2 meters, 3 meters, 4 meters. Pero kapag medyo malaki na giveaway, yung medyo marami-rami, ay nilaliman nila yan, 7 meters. So ayan, so ito yung unang legit na signs na mayroong ibinaon undernet sa baba nito, kaya dagdagan ng hukay. Okay, so ito naman, kasama yata yan doon. Ito ay sinyalis pa rin to na go down deeper. So i-drawing natin dito, halimbawa ito yung inyong tunnel. Ito yung surface ng lupa. Surface ito ng lupa sa ibabaw. Halimbawa, dito nyo nakuha ang basag na buti kasi nauuna palagi yan Ang mga basag na buti, basag na jar, basag na plato, nauuna palagi yan sa 1 to 2 meters deep. And then kasunod niyan ay ito na mga bato
Makukuha yan sa 3 to 4 meters. So, ibig sabihin ng mga bato na talagang sinadyang nilagyan ng mga dot. So, ito yung nakikita ko, lahat ng legit marker ng hapon. Kahit na puso na hugis kailangan may dot talaga siya. Halimbawa, yung nahukay namin na bato na hinugis na jar. Jar siya ay meron siyang dot. Meron din kaming nahukay na itong parang ano siya parang ganito lang nahugis. Ulo yata siya ng hindi na ganda ang pagkagawa. Nilagyan pa rin nila ng dot. So halos nakita namin na mga inukit na bato ay nilagyan talaga ng dot lahat. So katulad din dito sa inyong nahukay. Kung ito'y nahukay sa isang lugar, halimbawa dito sa drawing ko, nahukay niyo na nagkumpul-kumpul yan dyan, nagaganyan, ay 100% na treasure sign yan. Pero kung nakuha nyo yan sa palibot lang, sa paligid, sa surroundings, tapos inipon nyo, at ganito, pinakita nyo, hindi ganun. Ang signs ay nagkumpul-kumpul yan. So dapat concentrated siya dito sa inyong hinukay na tunnel. So kung ganun, na concentrated, ng kumpul-kumpul sila dyan sa hinukay nyo na tunnel, ay malamang 99% meron na talagang makukuha under dyan. Okay, tingnan natin yung mga hugis ng bato na nakuha nyo. Mga importanteng hugis dito ay ito. Ulo siya ng hayop. Merong nakaganon, no? So kahit saan pa yan nakapoint, basta marami sila, kumpul-kumpul nga. So isa lang ang kahulugan, go down deeper. So hindi ka napupunta ng west or east or south sa ilalim ng tunnel. Diretso lang, vertical tunnel lang yan. Kasi karamihan ng giveaway ay vertical lang talaga siya. Maliban sa mga bunker or big deposit, ang entrance ay vertical to slanting, so ganito, to horizontal na naman. So yan ang disenyo ng big deposit. At sa dulo ng horizontal, naroon ang bunker or treasure vault. So ganito yan. Pero kapag giveaway lang, ay dito lang yan sa 2 to 7 meters deep. So ito ay good sign. Napakagandang sign yan mga ka-TX. Tingnan natin yung ito yung kaduda-duda pa, hindi pa ito confirm. Meron nga lang siyang hugis puso na bato, pero wala siyang dot. So ang kasama niya, ganun rin ang mga bato, walang mga dot. Pero kayo yung nagtaka kasi malakas ang detection, sigurado ako. So itong mga bluish na bato, may pagkakulay blue. Pero kasing kasamang mga parang silver yan, silver dust. Nakikita nyo yung mga puti, mga nickel, silver dust. Malakas mag-detect yun, kaya nag-detect tong buong grupo ng bato. At itong puso dito, hindi ito legit na puso na bato. Kailangan meron talaga siyang dot para sabihin natin na kasama siya sa treasure signs. So itong nakuha nyo ay parang natural decoy na mag-detect ng inyong kagamitan. Lalo na kapag mga Tesla, AKS, mabilis at malakas yan mag-ikot. Kaya hindi ko na ginagamit yung AKS ko Kasi napaka-sensitive, malakas mag-ikot. Katulad din yan ng mga Tesla nyo na locator na mura lang, ang bilis-bilis umikot. Tinatawag nga yan na helicopter kasi sobrang bilis. So ito ang madetect niya. Kahit mga ganyan ay madetect yan. So ang gawin ay tingnan kung mayroong mga marka ang bato. So karamihan nga ang hapon ay nagmadali Kaya nilagyan lang nila ng mga dot ang mga bato at itinapon nila, nilagay sa itaas ng kanilang tunnel sa ibabaw ng item. So halimbawa ito yung tunnel, halimbawa yung item ay narito, and then tinabunan, backfill. And then pagdating sa 2 meters, tinapunan nila ng ganyan ng mga bato dito.
na level. Tinapon nila yan para sa paghukay nila. Kapag natagpuan nila yung mga bato na may mga butas, may mga dot, yun na yung sign na natumbok nila. Kasi ang naghukay niya na hindi na yung nagbaon, patay na yung nagbaon. Mga lulo nila yon. Ang bumalik dito sa Pilipinas, mga anak na lang o mga apo. Sa panahon na ito, mga apo na ang bumalik. Kaya ang nasa kamay nila ay mapa na lamang at kwento ng kanilang lulo. So, history. So, ito, natural day ko yan, mga ka-TH. Sa tingin ko lang, kasi ganyan din kung maghukay kami, may mga bato na ganyan. Pero yung kanina, ito, yan ay science yan. 100%. Okay, so, ayan, so, completos ricados, mga signs for giveaways, ang mga yan, lalo na ito, kapag nakuha nyo yan sa 1 meter to 2 meters, sign yan na may treasure. Pero kung nakuha nyo lang yan sa isang ruler, or half meter deep, ay hindi yan sign for treasure. Kapag nakuha ito sa ibabaw ng lupa, yan talaga ay basura lamang ng World War II, tinapon. Pero dahil sa tagal ng panahon na 80 years nang nakaraan ng giyera, so medyo nabaon siya ng kalahating metros kasi kumapal ang lupa. Sa dami ng dumi sa paligid, kumapal siya. Sa dami ng nalatang dahon, kahoy, mga landslide, kaya kumapal ang lupa. Kaya magtaka tayo, bakit nabaon to? So, yun ang rason. Pero kapag nabaon siya ng 2 meters, malalim na yun. Sinadya na talaga yan. So, yan ay legit sign kapag nabaon ito ng 2 meters to 3 meters deep. Alright, ako'y magpasalamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kang updated kapag meron tayong bagong uploads. Hanggang sa muli mga ka-TH, mga ka-treasure hunter, sa gustong magpadikod, send nyo lang sa aking sa Facebook ko na Cesar Limar, pero hindi ako makareply doon kasi restricted siya. Kasi nakikita ng YouTube na amigdat ng Facebook na unusual daw yung aking mga natanggap na mga email, na mga messages, unusual kasi mga picture nga ng mga basag na buti, mga bato. So very unusual kaya restricted siya. Hindi ako makasagot sa Facebook pero nababasa ko yung inyong mga pinadala na pictures. Okay, so hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat mga ka-TH.